Alright, isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. Kamusta kayo? Meron na naman tayong gagawin sa ating motor. Papalit tayo ng sprocket set dahil yung stock sprocket ng Raider FI pangpatag lang siya. Ang size nung stock sprocket ng Raider FI is 1438 at hirap din sa overtaken, kaya magpapalit tayo ng chain set. Gamit natin dyan is Ozaki. Ang size niya is 1441. Yung iba tawag dyan is Mamo sprocket, katulad ni Kapwa. Sa kanya rin ako na-inspired dahil yung carb type ko, ang sprocket din yun is 1445 naman. Kaya ako siya pinalitan ng sprocket set dahil more on pataas dito sa aming lugar. Although kaya niya naman, kaso minsan naawa ako sa makina. Tara na, palitan na natin to. Yan nga yung ating gagamitin. Front and rear sprocket, and then chain. 14 teeth sa harap, 41 teeth sa likod. At ang kapal niya is 428. Yan naman yung mga tools na gagamitin natin. 14mm na spanner para yan sa rear axle. Yan. Meron din tayong 17mm para naman dun sa nut dun sa kabila. Andyan din yung ating ratchet tsaka yung extension. At syempre hindi mawawala yung socket natin na 10 tsaka 8 para yan dito sa may cover ng front sprocket. Unahin natin baklasin yung cover ng front sprocket para matanggal natin yan. Tatanggalin yung footrest tsaka yung shifter. Sa shifter din dyan sa ilalim yung lock nya. 10mm yan. Gamit ang 12mm na spanner, tanggalin natin yung footrest. Meron siyang dalawang bolt dyan. Tanggal ko na. Isunod na natin yung shifter. Gamit ang 10mm na socket at ratchet, luwagan natin counterclockwise. Natanggal ko na ulit. Meron na tayong access sa cover nya. Sunod naman yung bolt sa cover. 8mm yan. Counterclockwise ulit ang pagluwag. Natanggal ko na naman. Tanggalin natin yung socket para sa odometer para hindi nakabitin yung cover natin. Iwas gasgas. Natanggal na yung connection. Kita na yung maliit na sprocket nya. Next naman natin, dito na tayo sa likod. Tatanggalin natin yung axle nut. Luwagan muna natin yung chain adjuster gamit ang 12mm na spanner para hindi mahigpit mamaya pag nagtanggal tayo ng axle. Luwagan natin hanggang dulo para meron siyang access. Ang stock chain nga pala ng Raider 150 Fi is o-ring type, kaya medyo matigas siya. Wala rin siyang master link connection, kaya kailangan natin gumamit ng chain cutter. Maluwag na yung chain adjuster. Sunod naman natin yung axle. Diyan sa tabi ng sprocket is 14mm tas 17mm yung nut sa kabila. Yan, maluwag na siya. Pansinin nyo yung chain natin. Tigas siya. Ang kagandahan niyang o-ring type na chain, hindi yan madaling lumuwag. Tinanggal ko muna yung axle bolt. Hindi ko muna pinutol yung chain. Palitan muna natin yung rear sprocket. Ayan na. Sapinan nyo ng basahan yung disc para hindi siya magasgasan. May 4 na nut. Gamitan natin ng spanner na 12mm. Medyo matigas siya, kaya kung meron kayong rubber mallet, yun ang gamitin nyo. Sa akin, kinamay ko lang. Natanggal ko na. Linisin natin yung hub, tapos ilagay na natin yung bagong sprocket. Kaya na yung bago nating rear sprocket. Ozaki ang brand, 41. Pag ilalagay nyo na yung sprocket, tanggalin nyo yung hub. Meron dyan bolt. Lagyan nyo ng stopper o kaya yung mga daliri nyo para hindi siya bumaba habang nilalagay nyo ng nut. Sundan nyo na lang yung ginagawa ko dyan. Meron naman siguro tayong kanya-kanyang diskarte. Diyan, higpitan na natin. Ang tamang paghigpit is criss-cross pattern para pantay yung ating paghigpit. Yan na guys, naikabit na natin yung bagong sprocket. At isusunod naman nating baklasin yung stock chain ng Raider FI. O-ring type siya, kaya wala siyang master link. Bali, gagamitan natin ng chain cutter para mabilis. At sisimulan ko nang putulin gamit yung chain cutter. At yan na nga, matatanggal ko na siya. Sa totoo lang, nahirapan ako magbaklas niyan. Hindi pala basta-basta, pero naging successful naman tayo. Ayan yung o-ring ng chain. Bali, dalawa yan, kabilaan. At babaklasin na natin yung front sprocket, yung maliit. Kailangan natin siyang ilagay sa first gear para hindi gumalaw yung sprocket pag dinabaklas natin. Gagamit tayo ng Allen wrench dyan dahil may dalawa yan na bolt. Natanggal ko na yung kanyang lock. At sinunod ko na rin tanggalin yung maliit na sprocket. Linisan muna natin bago natin ilagay yung bago na sprocket. Ito na yung Ozaki front sprocket natin, 14 teeth. Ang paglalagay niyan, yung logo nasa harapan. Hindi kayo mawawala dahil meron yan guide. Ganun na rin sa lock niya. At yan, higpitan ko na. Ibabalik ulit natin siya sa neutral para mag freewheel yung sprocket. Ikakabit na natin yung gulong bago natin ilagay yung kadena. Yan, ipapasok ko na yung axle bolt. Nahirapan ako dyan dahil hindi ma-shoot yung bushing niya. At
At sa wakas na salpak ko na rin yung gulong. Susunod na natin yung kadena. Tatanggalin ko na yung lock niya or yung master link. Saka na natin siya ikakabit sa dalawang sprocket. Set nyo yung chain adjuster sa pinakadulo o sa unahan dahil magpuputol pa tayo dyan. Mahaba yung kadena natin. Ganyan kahaba yung ibabawas natin. Gamit ulit tayo ng chain cutter. Diyan na ikabit ko na yung chain, i-align ko na lang muna siya. Katapos nyan, test drive natin. Shoutout nga pala sa idolo natin na si Sean Mark Hernandez. Maraming salamat tropa sa solid support. At sa mga nagdi-DIY dyan, sana meron akong naibigay na konting kaalaman sa inyong lahat. Pakishare na rin po itong video natin. Like and subscribe na rin po. Yan, nahigpitan ko na yung axle bolt. Higpitan ko na rin yung adjuster para tapos na tayo. Okay na rin yung chain slack. Test drive na lang natin mamaya kung ano ang magandang performance nitong 1441 na Ozaki sprocket set. Ang power nito is nasa starting kumpara sa 1438. Nasa dulo naman ang kanyang lakas. Pero hindi naman tayo mga ngarera. Ang purpose ko lang dyan dahil sa akyatan dito sa amin at nasa 66 kg din ako. Kakabit na rin natin yung cover ng front sprocket. Nilinisan ko muna siya dahil may mga langis-langis. Ilagay ko na rin yung shifter, hinigpitan at isusunod ko na rin yung footrest. At yan, tapos na tayo. Ayan na yung bagong look ni Lavinia. Bagong Ozaki sprocket set. I-road test na natin. Okay, nandito na tayo sa medyo konti lang dumadaan na sasakyan. Dito natin siya tetestingin kung ano yung performance ng ating nilagay na sprocket set. At ito nga, kung makikita nyo, nasa mataas tayong lugar kaya nagpalit ako ng bagong sprocket. Kaya huwag nyo sasabihin na nakikiuso lang ako. Lahat po yan may purpose. Tara, game na! Medyo elevated na, hindi nahihirapan yung makina kahit nasa 4th gear na siguro siya dyan. Dati sa 4th gear ko, gusto niya nang humingi ng bawats ng gear. At ito pa yung isang paahon, sa gitna niyan may humps. Ayan yung humps. Dati hindi ako makaakyat ng 2nd gear dyan, binabalik ko siya sa 1st gear. Ngayon easy na lang sa kanya. Pag nagpalit din po pala kayo ng ganitong sprocket set, yung reading ng odo nyo magiging advanced. Kaya tignan nyo yung odo ko dyan, nasa 80 plus na, pero sa totoong odo nya nasa 60 plus lang siguro. Well, sa tingin ko, itong sprocket set na ito recommended sa mabigat na rider at yung palaging may angkas. Para sa akin, satisfy na ako dito. Ngayon lang po mga parikoy, dito na po nagtatapos yung ating video. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Paki-subscribe naman and follow at paki-share na rin po tong video na to para mapanood pa ng iba. Maraming salamat sa inyong lahat. Keep safe everyone. Bye-bye.